magandang hapon mga kabusing. May panibagong video tayo ngayon, isang Panasonic na inverter window type. Sabi na may-ari, ang trouble nito ay pag pinapaandar nila, bigla lang namamatay tapos lumalabas yung H14 na trouble. Ano to? Window type Panasonic inverter. So kung nakikita nyo yung unit, ayan yung unit. Ito yung unit. So paandarin natin to mga kabusing. Yan. Dito. Focus natin sa camera mga kabusing. Tuyok naman ang camera. Focus natin sa camera mga kabusing. Ayan, paandarin natin. Wala, di ba? Ayan. Yan. Bigla lang, saglit lang yung andar mga kabusing. Tapos lumalabas yung H14 H14 mga kabusing. So pag H14 mga kabusing, check natin yung sensor, yung mga sensor, check natin. Tanggalin mo muna tapos check natin yung sensor. Lapit ito. Malinaw. So shout out nga pala kay Sir Kenneth. Ano yun? Sir Kenneth, sir, maraming salamat sa iyo sir sa pagbigay mo ng sa akin idea. So, ikaw yung nagbibigay sa akin ng idea kung paano ko i-troubleshoot yung unit na to. Kasi sa akin, medyo nahirapan ako sa iyo. Parang madali lang. Kasi siguro lagi mo na itong na-encounter na trouble. So, maraming salamat sa iyo, Sir Ken. Sa bigay mo na tulong sa akin. Malaking utang na loob ko sa iyo, Sir Ken. Kasi ikaw yung nakakuha ng trouble na to. Ikaw yung nagturo sa akin kung paano i-troubleshoot. Kasi kapag kakaalam ko kasi Sir Ken yung sensor, yun lang yung tutrubulin ko. Yung tinister ko yung sensor, may sira yung isang sensor ito. Ayun. Ano yun? Yung tube sensor may sira. Kasi pag reading ko nasa ohms na, hindi na key yung lumalabas. So kaya binalitan ko ng bago, ganoon pa rin. So salamat kay Sir Ken sa yung nakapag-solve ng problema na to. So ayan, i-share ko lang to sa mga iba na hindi pa nakakaalam nito. So sana ay magustuhan nyo yung video na to. Sana nagbibigay ito sa inyo ng idea kung paano to iayos pag ganitong trouble. So yan, ulitin ko, shout out kay Sir Kenneth. Maraming salamat sa iyo sir. Ayan mga kabusing, tester natin tong ito yung ano niya, tagal na. Ito yung lumang sensor niya mga kabusing. Yan. Tester natin mga kabusing. Ano? Ito naka-setting na tayo ng K. Yan. Huwag mo ilagay sa ohms. Yan. Setting tayo. Wakan. Tester natin yung sensor mga kabusing. Ayan sensor. Pag H14 kasi sensor yan. Dito yan. Pakihawak yan. Unahin natin yung tube sensor. Ayan. Yung isa. Ito yung tube sensor. Tingnan nyo yung tube sensor. Yan, nasa 67 kira ang lumalabas. Ang normal ito nasa ano to? Itong room temperature 12K. Ito yung bago, ito yung hindi to bago. Okay to kasi tinanggal ko to sa isang unit. So kumbaga surplus to, tinanggal ko sa isang unit na gumagana. Yan. Yung kanina, magkano yun? 62K. Yung tube sensor, ito yung good. Tingnan nyo yung good. Tube sensor to, tube sensor. Hawakan mo. Yan, maklaro. Yan. Tube sensor, ito yung tube sensor. Oh. Nasa 15K lang yung tube sensor. Yung room temperature sensor, nasa 11K. Ito yung sira, ayan. Asa. Yung tube sensor, hawakan mo. Lipat mo dito. Tuyok kanana. Dito tuyok. Yan. Yan.
Yan yung, tingnan nyo yung pagkakaiba, yung tube sensor, ayan o, nasa 24, minsan pupunta sa ano, 62. So, kanina, magkano yun? Ayun na. Tube sensor, ito yung sira, yan. Tube sensor, nasa 24. Okay. Nudagan man, pugni. Yan, abar pong yun yan. Tube sensor to, tube sensor. Yan, nasa 62, nasa 100. Hindi nag-maintain yung reading. Yung good, tube sensor, ayan, hawakan mo. Yan, nasa 15K lang. So, sira tong tube sensor na to. So, papalitan natin ng sensor. Ito yung papalit natin. Pero di natin itong quantum technique. Yan. Ayan, ayan sasak. Pandarin natin ulit yung ano natin. Ayan. Pinalitan na natin ng sensor ha. Ito yung sirang sensor, pinalitan natin ng good na sensor. Ayan. Yan mga kabusing, umandar na ha. So ayan mga kabusing. Napapansin nyo mga kabusing, hindi na siya namamatay. Wala na yung H40 na nakalagay. So ayan, obserbahan natin. Umaandar na si compressor. Umaandar na si compressor. Umaandar na si fan, condenser fan motor. At saka yung bleed dito sa evaporator fan motor, umaandar na rin. So ayan mga kabusing. So ayan o, hindi na siya namamatay. Tuloy-tuloy na yung andar. So ayan, maandar na siya. So yan mga kabusing, good na yung parts natin. Aircon, good na yung aircon natin. So ayan mga kabusing, mahigit ano na, mga 5 minutes na hindi na siya namamatay. Yung kanina, seconds lang namamatay na yun. Nawawala na yung number dyan, ang pumapalit dyan, ano, H14. Error code ng inverter window type Panasonic. So ngayon mga kabusing, good na, hindi na siya namamatay. Busog na. Busog. Ang bulo ba na siya? Init na kaya. Bulo. Ha? Ito yung light. So okay na yung unit mga kabusing, lumalamig na, tingnan nyo, nagmumuis na, ayan. Inverter Panasonic, ang error nito H14. So, kung gusto niyo makita kung ano yung gusto niyo magkakaroon ng idea kung paano i-repair to, panoorin niyo ang video ko sa YouTube channel ko, ML Boy Mahayag. So, kahit hindi tayo nag-iisa mga kabusing, pag hindi tayo nakukuha yung trouble, pwede tayo magtanong doon sa mga group natin sa aircon technician, sa mga mabubuto yung loob. Kasi hindi naman lahat tayo technician, alam natin lahat ng troubleshooting. So minsan may mga troubleshooting na hindi natin alam. Kaya pwede tayong mag-share doon pwede tayong humingi ng tulong doon sa mga ka-technician natin, sa ka-group natin doon sa mga technician, pwede tayong humingi doon para mabibigyan naman tayo ng idea. Kasi tayo mga technician, may alam tayo na hindi nila alam. May alam din sila na hindi na alam natin. So kumbaga yun ang nangyayari, sharing lang tayo ng mga alam natin. Kumbaga hindi naman lahat talaga alam natin yung troubleshooting, kaya minsan aminado ako, pagdating sa electronics hindi ko talaga lahat kabisado, kaya minsan doon ako kumukuha ng idea kung paano i-repair doon sa Google, kaya sa YouTube, sa mga ka-group chat ko, yan. Kaya nagpapasalamat ako na may mga mabubuting loob na mga technician natin iba na tumutulong din sa atin. Yung natutunan ko, sinishare ko, ginagawan ko ng video para naman sa mga baguhan, makikita nyo rin itong video na to kung paano i-repair. So maraming salamat po sa lahat. Uulitin ko, shout out nga pala kay Sir Kenneth, yung nagbibigay ng idea nito kung paano i-repair. Sir, maraming salamat sa Sir, saludo ko sa iyo. So, yan sa mga kateknisan kong iba, maraming salamat din nagbibigay ng mga comment dun sa sinare ko kaninang video na kung paano iayos. Ngayon, na-solve na yung problema natin. Umandar na yung unit. So, maraming salamat sa lahat. Sana po yung nagbibigay tulong to sa inyo. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa ML Boy Mahayag.
YouTube channel namin, tsaka Facebook page namin, Emil Bumahayag din. Samahan nyo ng TikTok, Emil Bumahayag din yun. Maraming salamat po sa lahat. God bless you po. Huwag nyo kalimutan mag-share at subscribe. Salamat po.